Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang check na araw po sa ating lahat. 17 days na lang at Pasko na mga ka-health checkers. Alam naman natin na tuwing Kapaskuhan, marami sa atin ang aligaga dahil na rin sa dami ng ganap sa pamilya, opisina at komunidad. At kadalasan, pamorningan pa ang kasayahan. Kaya naman habang maaga pa, nais nating magbigay ng paalala sa ating mga health checkers. Pwede ba maging fit and well sa panahon ng Kapaskuhan? Ipagpapatuloy natin ang December serye at ipo-focus natin ang physical stress na maaaring maging dulot ng holiday season. Kasama po natin ngayon ng isang eksperto na sasagot sa tanong na yan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. I-welcome po natin si Coach Chappy Calyanta. Si Coach Chappy ay isang strength and conditioning coach at kasalukuyang lead person ng High Performance and Community Wellness Department ng the Office of Athletics and Sports Development ng University of the Philippines, Diliman. Si Coach Chappy din ay partner ng 360 Fit Teams na isang corporate wellness provider and fitness gym at chairman ng StrengthCon PH, isa namang education company that organizes conferences, workshops, and conventions upang mapalaganap at itaas ang level or to improve better the quality of coaching and fitness in the Philippines. Si Coach Chappy ay isang lecturer din sa College of Human Kinetics sa UP Diliman. Bago ang lahat, congratulations po muna Coach sa muling pagbabalik ng UP Fighting Maroons sa finals ng UAAP Men's Basketball. So ngayong linggo, December 8, ang Game 1 kontra po sa defending champion na De La Salle Green Archers. So good luck po sa UP Fighting Maroons at sa De La Salle Green Archers. Coach Chappy, bumati po muna tayo sa ating mga kapwa health checkers. Magandang araw, Teacher Ellie. Magandang araw, mga kapwa health checkers. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin dito. And I'm excited to share, of course, and to help as many people, of course, our listeners and our watchers. Sana po mayroon kayong bukuha sa episode na ito. Check na check po yan, Coach Chappy. Sigurado po kaming maraming mapupulot ang ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon. So Coach Chappy, maliban po sa paghahanda nyo sa championship match ng UP Atlas at tiyak na busy din po kayo sa paghahanda ngayong Kapaskuhan. Tama po ba? So kami nga sa Office ng Athletics and Sports Development, we actually handle yung buong sports program na UP. So hindi lamang basketball, pati po yung mga ibang sports. So yun, congratulations actually sa women's badminton team na UP. Shoutout sa kanila kasi nag-champion sila sa last. And of course, yung track and field team na UP na champion din sa last UAAP. Of course, good luck sa ating men's team. Oo nga po. Talagang sila po yung talagang kitang-kita ang ating mga basketball team players. Pero tulad ng nabanggit ni Coach Chappy, no? Ang ating badminton and track and field team, congratulations po. So, Coach Chappy, magsinimula na po tayo at napakadami po naming natanggap ng mga katanungan mula sa ating mga health checkers. No? And I'm sure marami din pong tulad ko na curious at gusto itong malaman. Pakipaliwanag lamang po ang mga specific role. Ano po ba ang isang fitness o conditioning coach para sa isang team tulad ng UAAP basketball men's team po? So, maraming ginagampanan na role ang tinatawag na strength and conditioning coach. Pero ang primary role, of course, in cooperation with the physiotherapists ng team ay ang health and fitness and performance ng mga player. Ibig sabihin nun, ang head coach gusto niya na ang player ay ready maglaro at ready ibigay ang 100% sa larong iyon. As much of their potential that we can, kumbaga, get out of them. Yun ang trabaho ng strength and conditioning at physiotherapist coach sa team. So, ibig sabihin nun, bawasan ng injuries at palakasin ang mga players physically. Pwede yun sa weights room, pwede rin yun sa track oval or sa takbuhan. Pero importante ay matamaan talaga ang kanilang cardiovascular system or cardiovascular endurance as well as their muscular system para talagang malakas at makatagal ang mga player sa mga laro nila.
Yun po pala yung ating mga role, no? So, napakadami nyo palang iniisip, Coach Shafi, no? Pero, alam nyo po, isa-isahin natin yan mamaya, no? Dahil marami po kaming natanggap na katanungan. Pero, ano po ba yung kadalasan na binibigay ninyong suporta sa mga players para po ma-decrease yung injury at tulad nung nabanggit nga po ninyo, mapalakas ang ating mga players? So, kami sa strength and conditioning, we take care of two factors. Yung strength, meaning yung lakas ng tao, at conditioning, meaning kung gaano sila makatagal sa laro, kung ano man yung laro nila. So, ginagawa namin yung sa pamamagitan ng sa weights. So, kailangan nila magbuhat, kailangan nila magpalakas ng muscles, kailangan nila magpalakas ng buong katawan. And also, in connection with that, we give them conditioning exercises. So, iba-iba yun, depende sa sport. Kung basketball, maaaring bike, maaaring rowing machine, maaaring takbuhan lang. Let's say kung swimming, syempre, iba naman yung conditioning nila. Depende po yun sa sport na nilalaro ng atleta. Pero ang goal ay pareho. Palakasin ang muscle through the use of what we call resistance training. So usually that's weights or using their own body weight. And then conditioning sa pamamagitan ng pagtakbo, pagbisikleta, o pag-row, or any other forms of conditioning. So yun po yung dalawang elements or elms na tinatakbuhan ng strength and conditioning. Yun po pala yun, Coach Shafi, na palakasin ang muscle at pangalawang goal ay ang conditioning. Nakadepende po pala yan sa kanilang mga laro, no? So sa kanilang sport, tama po, Coach Shafi, no? At maganda na nabigyan natin ng idea ng ating mga kapwa health checkers, no? Kasi alam niyo po, yung mga tanong po dito ay kung ano naman po ang typical schedule ng isang atleta, no? Lalo na po kung ngayon na ongoing yung tournament. Pakikwento nga po sa amin, ano po ba yung usual na itsura ng kanilang day, no? Lalong-lalo na sa ating mga student athletes na meron pang academics na dagdag na inaalala. So yan, Teacher Ellie, kasi napakahirap. Ako po dati akong student athlete. Maybe 20 years ago, matagal-tagal na. Pero student athlete ako dati. Anong laro niyo, Coach? Ano ulit? Ano pong laro ninyo? Basketball. 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 Mula elementary hanggang college. So alam ko po yung buhay ng atleta nung habang nag-aaral. Mahirap po siya. Hindi po siya biro. And ako bilang teacher din sa UP, naiintindihan ko yung mga atleta natin na student athletes. So syempre sila, doble ang ginagawa nila. Mga karaniwan na mga estudyante, kailangan nila lang isipin yung academics nila and maybe their extracurricular activities. Being a varsity athlete, malaki ang responsibility nila sa school at sa team nila. So ibig sabihin, kailangan nila maghanda. So ang normal, I'll use basketball team as an example kasi doon ako galing. Mag-aaral sila mula alas 8 ng umaga hanggang minsan alas 2. Siyempre may lunch break. Tapos sa after ng alas 2, magsisimula na ang weight training or ang strength and conditioning sessions. And that will last until about 4 or 5 p.m. And then magsisimula na ang skills practice sa basketball. And then susunod ng team practice sa basketball din. So, ang araw ng atleta magsisimula minsan alas 6 ng umaga if they want to do extra work. And then they study. Tapos yung practice, matatapos yan minsan mga alas 8, alas 9, at sa masamang palad din alas 10. So, talagang matagal talaga ang araw ng isang atleta. Hindi po siya biro. Hindi po pala talaga biro, Coach Shafi, no? So talagang 12 oras o mahigit pa ang ginugugol ng ating mga student athletes. So talagang parang very hard po and difficult, no? Ang kanilang dinaadala, no? Tulad na banggit ninyo, meron silang responsibility sa kanilang mga schools. So malaking bagay din po ba, aside from these exercises, kasi nabanggit nyo po, very heavy on exercises, weight training, no? Ano naman po ang role ng nutrition at diet para sa ating mga players? We say ang nutrition, no, ang pagkain ninyo, ang fuel for your activities. Kung hindi tayo malinis kumain, kung hindi tayo tama kumain bilang atleta, mahihirapan tayong masustain ang activities natin. Dahil napakahirap nga, napakatagal ng training. So kung hindi malinis ang pagkain, mahihirapan. Malaki ang role ng nutrition. Para sa akin, ang isang nutritionist ay very integral at kumbaga
lahat ng team kung kaya nila dapat may nutritionist. Kasi ang laking parte na ng pagiging atleta. Alam naman natin, nung bata tayo, mahilig tayo kumain ng kung ano-ano. Diba? Minsan kung ano nasa mga gilid sa UP, fishball, mga gano'n. So, masarap isaw. Masarap po yan. Pero sa totoo lang, hindi siya very nutritious. So, ang tamang nutrition, dapat balanced. And of course, kung atleta ka, very important ang timing. Kung kailan mo kakainin ng pagkain para mo talaga masuportahan ang training at ang lalaro sa iyong sport. Coach Shappy, ito po curious question lang din po. Ano po ba yung normal na diet ng, let's say, isa pong basketball player o atleta? Alam mo, Teacher Ellie, nakadepende yan sa weight nila. Malaking bagay yung weight nila. Ibig sabihin yung timbang, current timbang nila. Kasi doon naka-rely yung number of calories or the amount of calories that they should eat. So, depende talaga yan. Iba yung kinakain, for example, ni JD Kagulangan na point guard compared kay QMB, si Meliora Brown na sentro. So, magkaiba dapat sila. Hindi pwedeng pareho. Kasi kung pareho, lalaki masyado si JD. Diba? So, hindi naman maganda yun. So, very important yung tinatawag natin na body composition ng atleta. Hindi pwedeng masyadong malaki, hindi pwedeng masyadong maliit. Kailangan sakto lang para sa kanilang taas or kanilang height. So, a normal diet, very balanced. Meron carbohydrates, meron healthy fats, meron proteins, and of course, meron mga fruits and vegetables for our micronutrients. So, may good balance of macronutrients, which are your carbohydrates, your fats, and your proteins, and micronutrients, which are, of course, yung mga nakuha natin sa gulay, phytochemicals, and other mga vitamins na kailangan ng katawan. So, ang atleta, importante na, kumbaga, ang tinatawag ng mga nutritionist, color your plate. So, maganda na parang may kulay yung plato natin. May greens, may reds, may whites, para talagang balance yung pagkain. At syempre, importante, yung dami ng pagkain. Kumain ng angkop sa inyong timbang. Actually, Coach Shappy, alam niyo po, meron pong nakakatuwang tanong dito mula sa isang health checker sa Makati. Malalakas daw po ba kumain ng mga basketball players? Coach, ano po ba yung masasabi ninyo dito? Sa health checker na ito, alam mo, ang sagot dyan ay totoo. Malakas kumain. Hindi lang ang basketball player, pero kahit sinong atleta. And sa totoo lang, kailangan nila yun. Kung hindi sila kumain na marami, mahirapan masustain yung activity nila. Imagine, mag-exercise ka or mag-training ka for 4 hours. Kung gaano karaming timbang or tubig or nutrients ang nagagamit ng iyong katawan. So, kailangan talagang palitan yun. Kung hindi palitan yun, mahihirapan ka mag-recover. Ang atleta, kailangan everyday meron silang itadala sa ensayo na lakas. Kung hindi kayo kumain ng tama, mabibitin ang lakas nila. So again, tama, malakas kumain ng atleta and kailangan nila gawin yun. Kailangan, no? Pero tulad na nabanggit po ni Coach Shappy, mga health checkers, no? So, nakadepende pa rin sa timbang at body composition yung ating pagkain ng ating mga atleta, no? Kung hindi ka atleta, huwag ka kumain ng pang-atleta. Kasi baka hindi ka naman atleta pero kumakain ka ng pang-atleta. Walang mapupunta lang yun sa chat ninyo. Oo nga, Coach Shappy. Actually, nabanggit niyo din po kanina yan na kailangan yung dami, no? Appropriate siya para sa aming mga timbang. At I believe yung ating mga activities, natutuwa po ako, Coach Shappy, kasi yung nababanggit niyo po na mga tips, no? Or yung mga ginagawa ng ating mga atleta ay pwede rin namin gawin kahit na hindi po kami atleta, no? Yung nabanggit niyo yung color your plate, very interesting po yan para sa akin. So tama yun. Aside from that, meron tayo tinatawag na pinggang Pinoy. Angkop para sa mga Pilipino. Dahil hindi naman, marami kasi mga diets na nakikita natin online, puro Western, galing sa Amerika, galing sa Europe. Pero hindi naman ganun yung diet natin Tayo, mahilig tayo sa kanin, mahilig tayo sa mga ganung klaseng pagkain. Alam nga naman sabihin natin, huwag kayo kumain ng kanin sa Pilipino, di ba? So, syempre, tingnan niyo yung pinggang Pinoy, very good resource po yun that will make a balanced plate para alam natin kung ano dapat nasa loob ng ating plato. Ayan, mga health checkers, narinig po natin si Coach Shappy, no? Maaaring tignan ano nga ba ang composition ng pinggang Pinoy, no? Para appropriate ang ating mga diet. Coach Shappy, nabanggit niyo din po ito kanina, yung tubig naman. Alam niyo po, mahilig po kami sa mga milk tea, iba't ibang klaseng drinks.
Ano naman po ang usual ba na iniinom o mga drinks na bagay po sa ating mga atleta muna? At ano po yung ma-advise nyo sa amin na hindi mga usual na talagang nag-exercise ng ganito katagal? So yung drinks, especially tubig, napaka-importante. Kasi habang tayo nag-exercise, nawawalan tayo ng liquids. Yun ang ating pawis. Ngayon, syempre, kailangan natin i-replace yun dahil ang katawan natin made mostly of water. If we don't drink enough water, mahihirapan tayo sa maraming lugar. A person can, pwedeng mabuhay ang tao na matagal na walang pagkain, pero kung walang tubig, talagang hindi mabubuhay ang tao. So, napaka-importante ng water. Ang amount ng tubig na iniinom, depende rin yun sa timbang ninyo. Pero ang magandang pwede nyo isipin is 2.5 liters up to about 4 liters a day. Kung magawa ninyo yun, di okay na. Yung mga mas maliliit, mas konti. Yung mga mas malalaki, mas marami yung kailangan yung tubig. And of course, kung marami kayong exercise, kung madalas kayo tumakbo, madalas kayong pawisan, kailangan nyo na mas maraming tubig. Ang sabi ni Teacher Ellie, paano yung mga milk tea? Paano yung mga, di ba yung mga soda? Alam nyo, may tubig din yun. Meron din liquid yun. Pero ang kasama ang palad, meron din siyang asukal. So, hindi rin siya as healthy. Even yung mga ibang sports drink, pag umiinom ng sports drink ang mga atleta, ginagawa yun dahil kailangan palitan ng kanilang mga tinatawag na yung mga, yung salts, yung potassium, electrolytes yun. Kailangan palitan ng kanilang mga electrolytes na nauubos sa exercise. So, may mga specialized drinks for that. Hindi ko napabanggitin yung brand, pero maraming mga ganun. And again, yun, calculated din yun para sa timbang ng atleta at kung gaano siya kalakas magpawis. Hindi lahat ng atleta pare-pareho. Yung mga magagandang programa, hindi titignan kung gaano kalakas magpawis ang atleta and binabagay yung hydration based on their sweat rate. So yun yung para advances in sports science. Na kung kayo, yun naman kayo atleta, 2.5 to 4 liters. As long as we stay at that range, okay na yun. Huwag yun naman inumin ng tuloy-tuloy kasi masama yun. That should be spread out throughout the day. Okay. So, ayan mga health checkers, no, 2.5 liters hanggang 4 na litro kada araw spread throughout the day. Narinig po natin kay Coach Chappy, no? So, syempre Coach Chappy, kapag sumasapit ang holiday season, no, tayo din po ay dapat maging physically fit para naiiwasan yung mga sakit, kadalasan stress at burnout. Ano po yung mga stress busters or activities na makakatulong para maiwasan o ma-reduce yung stress level na pwede niyo pong i-advise sa ating mga health checkers? Well, ako bilang coach, ang ma-advise ko talaga sa inyo ay ang ehersisyo or exercise. Alam nyo, ang exercise naman talaga mga health checkers, it's actually physical stress. Sasabihin ng mga pupunta sa gym, ba't ako mag-exercise? Stress nga yun eh. So may dalawang klaseng stress. Yung nakukuha sa exercise, it's called eustress or EU stress. Yung nakukuha sa stress sa trabaho, sa problema, yun naman na tinatawag na D-stress or DI stress. So gusto natin ng balance between the two. Kung parati na lang tayong nasa negative stress, di ibig sabihin wala tayong balance. Kailangan natin ng positive stressors as well. Ang maganda sa exercise, maraming benefits, hindi lang biological but also psychological. So biological, nag-decrease yung production ng mga stress hormone and nag-i-increase yung production ng endorphins, which are your feel-good hormones. Pangalawa, meron tayong improvements in our cardiovascular system when we exercise, which will lower your resting heart rate. O yung heart rate na pinakamababa na nag-maintain lang ng inyong basic functions. Pag mababa yun, ibig sabihin hindi mataas yung heart rate and you will be physically less stressed as well. And then, of course, meron tayong mga behavioral na mga effects na exercise. Yun ay, kumbaga we call it meditation in movement. When you focus on exercise and exercise alone, people tend to forget yung mga ibang problema. Meron kumbagang break from the stresses of the holiday season and other stressors that there may be. So, very big deal. In fact, ang isang madalas na rin-recommend ng mga psychologists nowadays is physical activity.
physical activity as part of therapy as well. So napaka-importante and napakalaki ng impact ng exercise sa physical and mental health as well. Ang dami po palang effect nito, no? At maganda na na-remind natin, Coach Shappy, ang ating mga health checkers, no? Yung dalawang type ng stress, dapat ito ay balance, no, sa ating buhay. So, hindi naman sobrang daming positive na stress at hindi rin sobrang daming negative na stress. So, kailangan talaga ng balance. Napakaganda ng inyong advice para sa amin at talagang parang na-encourage na akong bumalik, Coach Shappy, sa pag-exercise. Sobrang busy po ay talagang kailangan sinisingit na. And later, sa ating wellness tips ay pag-uusapan pa natin yan lalo. So, Coach Shappy, ang tanong ko naman po para sa inyo ay ano po yung mga pagkain naman na sa tingin ninyo ay makakatulong na mag-decrease ng stress o burnout? Meron po bang ganitong mga pwedeng i-advise sa ating mga health checkers? Well, ang importante naman sa pagkain ay hindi ka kumuha na masyadong maraming stimulants. So, ano ba mga stimulants sa pagkain? Makukuha sa sobrang daming pag-inom ng kape. So, pag masyadong tayong malakas, kasi ang kape, alam nyo ang kape, napaka-importante as a stimulant. However, if you drink too much coffee, maraming pwede mangyari. Unang-una, mawawala na yung epekto ng kape. Kumbaga, kailangan nyo pang mas maraming kape para kayong magising. Pangalawa, of course, yung masyado kayo magiging hype, masyadong mataas yung tension, kung masyadong mataas yung caffeine consumption natin. So, in moderation dapat yun. And if yung mga stress busters naman na tinatawag ninyo, may mga ibang mga tsaa o mga tea na nakapag-calm. So, maganda yun at the end of the day para lang maganda ang tulog natin. Isang magandang mineral ay magnesium. So, kung meron kayong access sa magnesium, ako, i-take ko siya sa gabi at nakaka-relax siya sa akin. Maganda at mahimbing ang aking tulog. Nakikita ko yung difference if I take magnesium. So yun, kung boss na yung kape, lalo na pag malapit na sa gabi, kasi gusto natin na habang paggabi na, bumababa na rin yung natin, activity level para medyo nakakapag-relax na tayo at malapit na sa pagtulog. So, ayan po mga health checkers, no, narinig natin si Coach Shappy, talagang guilty po ako dyan sa pagkakape, Shappy. Ako rin, teacher. Huwag ka mag-alala. Kailangan talaga nating bawasan, no? Lalong-lalo na paggabi na, tulad na nabanggit po ninyo. No? So, maganda na nabanggit din ni Coach Shappy yung mga ibang mga tsaa natin or tea na pwedeng pang-calm. No? At yung nabanggit din niya tungkol sa magnesium. Coach Shappy, itong magnesium po ba na ito ay yung okay lang kung yung over-the-counter na bibili ng magnesium, okay lang po ito? O kailangan po ba pinapakonsulta pa ito sa ating mga doktor? Well, sa kahit anong supplement naman, maganda magpakonsulta sa mga doktor. Yun ay isang rule na sinasabi ko sa mga clients ko. Ang magnesium, however, is readily available sa mga specialty stores. So, hindi siya kailangan ng prescription. Pero of course, do your research. Lahat naman ng i-take into our body, we have to make sure na alam natin kung ano yung mga epekto. So far, maganda naman yung research on magnesium. Dahil doon, I take it with confidence. Ayan. So, ayan po, napakaganda ng ating panayam kay Coach Shappy Calianta, isang high-level fitness at conditioning coach. Marami pa po tayong malalaman at matututunan kay Coach Shappy sa muling pagbabalik ng Health Check Plus. Check na check yan. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!